Hoy! Nag-overtake, sumalpok sa barrier at nahulog sa bangin ang isang siklista sa Ternate, Cavite. Nagtamo ng mga galos sa katawan ang 17 anyos na siklista at nasira naman ang kanyang bisikleta. Batay sa investigasyon, hindi kinaya ng mountain bike ang palusong at pakurbang bahagi ng Ternate na Subu Road. At marami rin daw na aksidente roon, lalo na kung hindi kabisado ang daan. Kakapuso, naglabas muli na babala si US President Donald Trump laban sa Iran ngayong gabi. Sa isang post sa Truth Social, iginit ni Trump na mamamatayan niya ang buong sibilisasyon at hindi na makakabawi kung hindi makikipagkasundo ang Iran. Ang Iran, tinanggihan na ang panukala ng Amerika para sa pansamantalang tigil putukan at naglatag ng mga sarili nilang kondisyon. Sa gitna po nito, patuloy ang mga airstrike sa ilang bahagi ng gitnang silangan. Kabilang sa mga nasawi ang isang Pilipina. Saksi si Chino Gaston. Kuha ito sa pagdama ng mga missile sa isang petrochemical complex sa lungsod ng Jubail sa silangang bahagi ng Saudi Arabia. Batay sa ulat ng news agency sa Iran, inatake ito ng Iran. 7 ballistic missile umano ang pinakawalan patungo sa Eastern Saudi Arabia ayon sa mga otoridad doon. Napabagsak daw ang mga missile at tumama ang mga debris malapit sa energy facilities. Kahapon, ang pinakamalaking petrochemical complex naman ng Iran ang binomba ng Israel. Patuloy ang alingaw-ngaw ng mga air siren sa iba't ibang bahagi ng Israel kanina na hudyat ng parating na mga missile. 10 oras na lang bago matapos ang palugit ni US President Donald Trump sa Iran, babala ni Trump, itutuloy na niya ang bantang wawasakin ang lahat ng tulay at power plant sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. Git ni Trump, pinal na ang deadline, bagamat ilang beses na niyang binago ito. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you that. hospitals that you I don't want would to say tell you is that. off- We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay, don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. Batay sa ulat ng state media ng Iran, tinanggihan na nito ang proposal ng Amerika para sa agarang tigil putukan. Sa halip ay naglatag umano ang Iran ng 10 kondisyon, kabilang ang pagtatapos ng sigalot sa rehiyon, protocol para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz, pag-alis ng sanctions at pagtatayong muli ng mga nasirang infrastruktura. Ayon sa ambassador ng Iran sa Pakistan, nasa kritikal at sensitibong bahagi ang mga hakbang para matapos ang gulo. Batay sa mga ulat, Pakistan ang nagsisilbing mediator para sa usapang ceasefire. Isang opisyal naman sa Iran ang nanawagang gumawa ng human chain ang mga artist at atleta sa mga power plant sa kanilang bansa. Git niya, war crime ang pag-atake sa pampublikong infrastruktura, bagay na ipinunto rin ng tagapagsalita ng United Nations. Any attack on civilian infrastructure is a violation of international law, and a very clear one. Si Trump ipinagkibit-balikat ang akusasyong posibleng war crime ang pag-atake sa mga civilian power plant. Pero umaasa raw siyang di aabot sa puntong yun. You've said glory be to God in this conflict. Do you believe that God supports the United States' actions in this I do, war? because And have you God sought is his good. direction? Because God is good. God doesn't like what's happening. I don't like what's happening. Everyone says, I don't enjoy this. I don't enjoy it. Nagbabala na ang Israel sa mga taga-Iran, huwag muna sumakay ng tren dahil magiging delikado roon maging sa mga railway line. Isang Pilipina ang kabilang sa nasawi sa airstrike sa Haifa, Israel nitong linggo. Nasawi siya
kasama ang kanyang mister na Israeli at mga biyanan. Tinanong si Trump kung magtutuloy-tuloy ang giyera kung hindi makikipagkasundo ang Iran. You have to watch. It's an easy question. The answer is yes, but you have to watch. Ayon sa isang security analyst, depende sa gagawing military action ng US ang magiging epekto ng mas malawak at malalang pag-atake ng US sa Iran. Lalo na kung magdi-deploy ng ground forces ng Amerika, talagang mangyayari lang yan talaga sa Iran. No? Pero ang hope lang natin na either hindi escalate ng Iran na isolado naman ang Strait of Hormuz, and first another possibility, baka rin bumigay na yung Iran, lalo na pag nakita nila pumasok na yung mga American Marines and yung mga airborne forces. Ayon sa isang ekonomista, kung matuloy ang pag-atake ni Trump, asahan na ang lalong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang kaakibat na pagsipa ng presyo ng pangunahing bilihin at pagbagsak ng OFW remittances. Magkakatotoo yung sinasabi niya na bobombahin niya ang power plant ng Iran, ang water supply ng Iran. Hindi pwedeng hindi gaganti yung Iran kasi noon pa gumaganti na rin sila, no? At magiging mas malawak yung gera. Iniisip natin ano magiging epekto sa Pilipinas niyan. Mga 18% ng ating remittances are coming from the Middle East. At kung wala silang trabaho, wala rin silang sweldo. At ngayon nga, I understand, meron ding reports na marami ng mga Pilipino ang stranded dito sa Pilipinas na hindi makabiyahe papuntang Middle East. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Nauwi po sa enkwentro ang pagtugis sa dalawang suspect sa pang-hold up sa gasolinahan sa Cavite. Ang isa sa mga suspect nagtangkapang magtago sa ilalim ng sasakyan. Ating saksihan. Animoy regular customer nang pumila ang dalawang sakay ng motosiklong ito sa isang gasolinahan sa Cavite pasado alas 7 kagabi. Pero pagbaba at nang makahanap ng tiyempo, bumunot sila ng baril at ng hold up. Tinutukan nila ng baril ang dalawang pump attendant at inagaw ang mga bag na naglalaman ng maghapong kita. Saka mabilis na sumibat ang mga suspect. Nangyari yan sa Barangay Poblacion 1 sa General Emilio Aguinaldo. Hinabol ng mga pulis ang dalawa hanggang Alfonso, Cavite. Nagpaputok pa umano ang mga suspect pero di umubra ang gamit nilang improvised shotgun. Nagtangkapong barilin ng mga patakas na suspect ang mga responding pulis. Kaya napilitan po na magpuputok ang ating mga pulis. Tinamaan sa balikat ang rider kaya sumemplang ang sinasakyan nilang motor. Arestado siya pero nakatakas ang kanyang kasamahan. Sobrang bilis daw ng takbo at dahil nga po gabi na ito, doon po ito talaga tumakbo sa masukal na lugar at sabi nga ay doon din daw po ito nagpalipas ng gabi. Nadakip din ang kasabwat sa follow-up operation kung saan tinangkapan niya magtago sa ilalim ng isang sasakyan. Ayon sa Cavite Police, na-recover sa mga suspect ang halos 100,000 pisong perang ninakaw, pati ginamit na motorsiklo, improvised shotgun, 2 cellphone at 1 patalin. Sila po ay talamak sa pagnanakaw po sa Upland area, Naik, Ternate. Bini-verify po natin yung kung may mga pending case po sila. Kung sila po ba ay miyembro ng isang grupo na siya pong involved sa mga nakawan. Sinampahan na po sila ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 or illegal possession of firearms at kasong pagnanakaw. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga suspect. Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Natangayan ng cellphone at 20,000 pisong cash ang isang babaeng rider sa Maynila. Ang dalawang suspect sa pang-hold up, arestado sa follow-up operation. Saksi, si Ian Cruz. Sa gitna ng mga nakahintong sasakyan sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila, hinold up ng 2 lalaking armado ng patalim ang babaeng rider kaninang alas 3 ng madaling araw. Makailang ulit pang inambaan ng saksak ng isa sa mga suspect ang biktima. Sa pilitan din nilang kinuha ang mga gamit ng babae bago kaswal na umalis sa lugar. Sa isinagawang follow-up operation ng Manila Police District, naaresto ang 2 suspect na nahuli camp na nang-hold up. Iniharap sila ni Manila Mayor Isko Moreno sa publiko kanina. Naroon din ang biktima na di napigilang maging emosyonal. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito?
Yung uundayan ka pa ng saksak. Kilala mo itong dalawang to. Yan yung nakita mo. Narinig ko rin po yung boses nila kanina. Sino po yun? Pagpasensya mo na, meron pa rin mga malalakas ang loob na Tolonges na gusto subukin ng Maynila. But I am happy that you are safe. More than anything else. Desidido ang biktima na kasuhan ang mga suspect. Bukod sa kanya, na-trauma at nagka-injury rin daw ang pamangkin niyang tumalon sa motorsiklo nang magdeklara ng hold-up ang mga suspect. Sana mo, mabulok sila sa ulungan. Kasi ang sakit-sakit po ng trauma na binigay nila. Kaya nanay ko po nag-aalala sa akin ngayon. Hindi ko po alam na mangyayari po sa akin to. Kaya sana makulong sila. Hindi ko sila patatawarin. Ayon sa MPD, bukod sa cellphone, tinangay ng dalawang suspect ang 20,000 pisong cash ng biktima na pambayad sana ng bills. Inginuso ng dalawang suspect ang isang alias Dodong na pinagpasahan ng mga kinuhang cellphone at pera. Target na rin siya ngayon ng manhunt operation. Kasama ito sa pagpaplano ng gagawin nilang pang-hold up dun sa lugar. At ngayon, ongoing yung follow-up natin para mahuli natin itong si alias Dodong. Inihahanda na ang reklamong robbery hold-up laban sa mga suspect. Ayon sa pulisya, dati nang nasangkot sa pang-hold up ang isa sa kanila. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng mga suspect. Nagawa lang daw nila ang krimen dahil gipit sa pera. Ngayong mataas ang presyo ng langis na sinabayan ng pagmahal ng bilihin, patuloy na nagbabantay ang pulisya laban sa mga maaaring magsamantala. Patuloy natin pinapangat yung presensya ng ating kapulisan at kung saan nga mapapakita natin yung ang direktiba nga ng ating SILG, no, ipa-intensify pa natin yung pag-implement ng mga iba't ibang ordinansa na makakatulong para may baba natin yung mga ganitong insidente. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mahigit 9 na milyong pisong halaga ng diesel ang kinumpiska sa iligal umunong kalakalan ng petrolyo sa Navotas. Ay sa PNP Highway Patrol Group, habang bumabiyahe sila sa Mel Lopez Boulevard, sinita nila ang tanker na may improvised umanong plaka. Napag-alamang kumukuha ito ng krudo mula sa isang barko sa Navotas Port. Siyam ang inaresto, kabilang ang mga driver, helper at kapitan ng barko. Matapos silang hindi makapagpakita ng kaukulang dokumento. Nasabat ang 15,000 litrong karga ng fuel tanker at 50,000 litrong karga naman ng cargo vessel na ginagawa umunong makeshift depot. Nakuha rin ang ilang fuel hose at pumping equipment. Ayon sa assistant ng kapitan ng barko, 2 taon na nila itong ginagawa. Hindi raw nila alam saan dinadala ang krudo o kung saan ito galing. Tumanggi magbigay na pahayag ang truck driver.